Magandang araw! Pangyayamanin naman ang lulutuin natin ngayon. Baked shrimp. So, tara, lutuin na natin. Meron nga tayo ditong malalaking hipon, mga ilang piraso. At dahil nga common na ang sinigang na hipon, ay ibahin naman natin ang luto ng hipon natin ngayon. So, ayan, nakikita nyo nga, napakalalaki ng hipon, halos isang palad ang laki niya. So, siya lang pakinggan yung gagawin natin ngayon sa hipon, pero napakadali lang gawin. Una, hiwain ang likuran ng hipon para matanggal na rin natin yung kanyang bituka, gaya ng nakikita nyo nga sa video. At dahil nga malalaki na yung hipon, ay may pagkatigas na rin yung kanyang balat, kaya ingat lang po tayo sa paghihiwa mga kaina. Itong part lang naman na to ang mahirap talagang gawin, pero sa mga susunod na steps ay napakadali na po. Ulit-ulitin lang natin yung steps na to hanggang sa matapos natin lahat yung hipon at saka natin lalagyan ng asin at paminta. Opo, napakadali lang talaga nito at napakasimple lang ng kanyang mga ricado. Katulad niyan, nakikita nyo nga po ay isa-isa na natin nilalagyan ng asin at paminta yung ating likuran ng hipon at inisa-isa natin talaga yan para siguradong malasa lahat ng ating lulutuin. At pagkatapos nga po, ilalagay na natin siya sa ating oven. At lulutuin po natin siya sa init na 180 degrees 20 minutes lang po para hindi po siya ma-overcook. At ayan, nakita nyo nga po ay luto na siya. Pero hindi pa po dyan nagtatapos yung ating gagawin dahil mayroon pa po tayong ilalagay na ibang ricado niya para mas maging malasa at masarap yung ating hipon. At ayan, sa puntong ito ay inilabas na natin ang hipon sa ating oven at lalagyan natin siya ng taba ng talangka o crab paste. At syempre, iisa-isahin ulit natin yan lagyan para naman masarap. Hindi yan basta-basta lang natin siya ibubudbud. So nakikita nyo nga ay parang sandwich siya na pinapalamanan at nilalagyan isa-isa para talagang masarap at manuot yung lasa ng crab paste sa ating hipon. At habang pinapanood nyo nga po ang aking video at hinihintay natin na matapos yung paglalagay ng ating crab paste o taba ng talangka, ay baka pwede naman po ulit maglambing. Paki-like, share, subscribe na rin po ng ating YouTube channel para naman po mapanood ng iba. At kung di rin naman po kalabisan, ay paki-comment na rin po ang inyong lugar para naman po malaman ko kung hanggang saan nakakarating ang aking video at para ma-shoutout ko na rin po kayo sa mga susunod na video ko. Pagkatapos nga natin maglagay ng ating crab paste, ay maglalagay din tayo dito ng margarine o ng butter para mas maging juicy yung ating hipon. At gaya nga sa proseso ng paglalagay ng taba ng talangka o crab paste, ay isa-isahin din natin itong lagyan ng butter o margarine para lahat ay magpantay ng lasa. Nalasan mo ba? At ayan, nalagyan na lahat. Pantay na siya at makikita nyo nga, napakagandang tingnan. Pero hindi pa po dyan magtatapos yung ating ginagawa dahil ipapasok po ulit natin yan sa oven habang mainit pa yung oven para matunaw ng tuluyan yung ating margarine. Ayan, gaya nga po na nakikita ninyo, hinahabol na lang po natin dyan yung init ng oven para lang maluto at matunaw talaga yung margarine. At dahil nga luto na, ipiplating na natin siya. Sa pagpi-plating naman ay simple lang naman yan. Kahit naman anong gawin ninyo, pagkain din naman natin yan, makakain din naman natin yan kahit na anong gawin natin. Pero dahil nga ibinablog ko, ay naglagay na lang tayo dito ng kung ano-anong gulay. Meron din tayong orange, nilagang itlog, patatas, at kung ano-ano pa. Pero depende na din po sa inyo kung anong klaseng pagpi-plating ang gawin ninyo. Hindi na rin naman na magbabago ang lasa niyan kahit na anong itsura niyan. Kaigihan lang po kasi kapag maganda yung plating ay parang nakakaganang kainin at napakasarap tingnan. Gaya nga na nakikita ninyo. At tada! Nandyan na! Ready na po ang ating baked shrimp. Tara, kain na po tayo! Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!